Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Claire Peterson, na nakikitang nagjo-jogging habang ginugulo ng mga alaala ng magulong relasyon nila ng asawa niyang si Garrett. Pagkatapos nito, nagkita sila ng pinakamatalik niyang kaibigan na si Vicky, na hinihikayat siyang pirmahan na ang mga papeles ng diborsyo dahil 9 na buwan na itong nakabinbin. Ipinapakitang niloko ni Garrett si Claire kasama ang sekretarya nito sa San Francisco, dahilan para paalisin niya ito sa bahay. Ibinunyag ni Claire na magkakaroon sila ng hapunan ni Garrett, at sinasabing ginagawa lang niya iyon para sa kaarawan ng anak nilang si Kevin. Kinagabihan, ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Kevin kasama ang pamilya at mukhang masaya naman sila. Sinurpresa siya ni Garrett ng isang computer at iminungkahi na dapat daw silang tatlo ay magkampong kapag nakabalik siya mula sa business trip. Noong una, tila pumapayag si Claire, pero bigla siyang nabad trip nang malamang sa San Francisco ulit siya pupunta. Tumanggi siyang magkampang at nagmamadaling pumunta sa banyo, kung saan siya tuluyang naluha. Kinabukasan, habang inihahanda ni Claire si Kevin para dalhin sa doktor, biglang naglock ang pinto ng garahe. Sinabi niya kay Kevin na hilahin ang lubad habang pilit niyang binubuksan ang pinto, at bigla namang may lumitaw na binatang tumulong sa kanila. Nagtaka si Claire kung sino siya, at dumating si Mr. Sanborn, ang kapitbahay nilang naka-wheelchair, at ipinakilalang ito ay ang pamangkin niyang si Noah. Pagkatapos magpakilala, siniguro ni Noah na aayusin niya ang pintuan ng garahe at umalis muna kasama si Kevin para bumili ng mga kailangan. Sinabi naman ni Mr. Sanborn kay Claire na namatay ang mga magulang ni Noah noong nakaraang taon, at wala na raw itong ibang kasama sa buhay. Samantala, tinanong ni Kevin si Noah kung ilang taon na siya, at sagot ni Noah ay mag-iisang 20 na siya, at nandito para alagaan ang may sakit niyang tiyuhin. Ikinwento niya ring nawala na siya ng gana matapos ang isang aksidente, kaya nagdesisyon siyang bumalik sa pag-aaral sa Monroe High. Nagulat si Kevin at sinabing doon din siya nag-aaral, at guro pa roon ang nanay niya. Pagbalik nila, naayos na ni Noah ang pintuan ng garahe, at lubos na nagpapasalamat si Claire. Kinagabihan, habang isasara niya na sana ang kurtina, nakita niya si Noah na maingat na inaalagaan ang may sakit niyang tiyuhin, na ikinaswitan niya. Kinabukasan, tinuturuan ni Noah si Kevin tungkol sa mga mekanismo ng sasakyan habang pinapanood sila ni Claire mula sa bintana, at tila naaakit siya sa bagong dating na binata. Pagdating ng hapon, nag-lunch silang lahat kasama si Vicky, at inimbitahan ni Claire si Noah na sumabay na sa kanila para kumain araw-araw habang nasa ospital ang tiyuhin nito. Pumayag si Noah, at sinabi pa niyang interesado siyang sumali sa literature class ni Claire sa paaralan. Pagkatapos noon, lihim na sinabi ni Vicky kay Claire na pakiramdam niya ay may kakaiba sa binata, kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Bigla namang sumulpot si Noah at sinimulang pag-usapan ang klasikong panitikan, na nag-iwan ng magandang impresyon kay Claire. Makalipas ang ilang araw, umalis sina Kevin at Garrett para sa kanilang camping trip, kaya naiwan si Claire mag-isa sa bahay. Kinahapunan, dumalaw si Noah at nagulat si Claire nang regaluhan siya nito ng isang bihirang edisyon ng isang klasikong nobela. Nagdalawang isip siyang tanggapin iyon, ngunit iginiit ni Noah na tanggapin niya ito bilang pasasalamat sa pagkain na ibinibigay niya rito araw-araw. Napansin din ni Noah ang isang pares ng mataas na takong, at sinabing ang ganitong klase ng sapatos ay para sa mga babaeng gustong maging sexy. Sinabi niyang hindi na kailangang magpaka-sexy ni Claire, at agad siyang namula sa papuring iyon. Kinagabihan, sinuot ni Claire ang stilettos, at nang tumingin siya sa bintana, nagulat siya nang makita si Noah na hubad sa kwarto nito. Patuloy niya itong tinitigan, at nagtago lamang siya nang mapansin ni Noah ang kanyang tingin. Kinabukasan ng gabi, umuwi si Claire mula sa isang palpak na date at uminom mag-isa, nang bigla siyang tawagan ni Noah. Sinabi nitong sinubukan niyang i-microwave ang manok na dinidefrost, ngunit hirap siyang lutuin ito ng tama. Inimbitahan niya si Claire na pumunta sa bahay niya para tulungan siyang lutuin iyon, at pumayag naman si Claire. Matapos nito, makikita ang dalawa na nag-e-enjoy sa manok at nagkukwentuhan, nang bigla siyang purihin ni Noah at sabihing napakaganda niya. Nag-atubiling umalis si Claire, ngunit bigla siyang hinalikan at tinukso ni Noah. Sinubukan niyang pigilan ito at iginiit na mali iyon, ngunit mapilit si Noah at ayaw siyang pakawalan. Sa huli, nagpaubaya rin si Claire sa kanyang pagnanasa,
at nauwi sila sa mainit na pagtatalik. Kinabukasan, nagising si Claire ng ng pagsisisi, kasabay ng pagdating ni Noah dala ang almusal. Sinabi niyang mali ang nangyari, at sinisi ang sarili dahil siya ang mas nakatatanda. Sinubukan siyang kumbansihin ni Noah, ngunit nang tumanggi si Claire, galit na sinuntok ni Noah ang dingding at nasaktan ang sarili. Inalagaan ni Claire ang dagwang kamay nito, at malinaw na sinabing lasing siya kagabi, at hindi na dapat maulit ang nangyari. Kinahapunan, bumalik na sina Garrett at Kevin, ngunit hindi matanggal ni Claire ang kaba sa dibdib. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang dumating si Noah, at masayang ipinakilala siya ni Kevin sa kanyang ama. Biglang sinabi ni Noah kay Claire na ikwento ang nangyari sa weekend, at nauutaw niyang sinabing nagkaroon ng thunderstorm. Kinagabihan, humingi ng linaw si Claire tungkol sa relasyon nila ni Garrett, at nakiusap si Garrett na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nangako siyang wala na siya sa ibang babae, at handang ayusin ang lahat ng pagkakamali niya. Hiningi lamang niyang bigyan siya ni Claire ng panahon bago ito magpasa ng divorce, at pumayag naman siya. Kinabukasan sa paaralan, nagkaklase si Claire nang dumating ang principal kasama si Noah, at inanunsyong inaprobahan niya ang request na isali si Noah sa klase nito. Naguluhan si Claire at kinausap ng pribado ang principal, na sinabing AP junior class iyon at bakit may senior na sasali roon. Ipinakita ng principal ang email na nagsasaad na siya mismo ang nag-request, dahilan para mabigla siya. Pag-uwi niya, sinuri ni Claire ang kanyang laptop at natuklasan siya nga ang nagpadala ng email. Tinanong niya si Kevin kung siya ang may gawa, ngunit itinanggi nito. Biglang dumating si Noah at iminungkahing baka nahak siya, bagay na ikinagalit ni Claire. Naghandang umalis ang mga bata, ngunit tinawag ni Claire si Kevin para sabihing masyado nang madalas si Noah sa paligid nila. Binanggit din niyang darating si Garrett para maghapunan, at nais niyang silang tatlo lamang ang magkakasama. Narinig ito ni Noah mula sa malayo. Kalaunan, kinuha ni Noah ang baril ng kanyang tiyuhin at tinuruan si Kevin kung paano bumaril. Sa gitna nito, sinimulan niyang lasunin ang isip ni Kevin at Sir On ang ama nito, na umano'y nagtaksil kay Claire at iniwan ang pamilya. Ayon kay Noah, sinusubukan daw ngayon ni Garrett na suyuan si Kevin gamit ang mga bagay tulad ng computer para matakpan ang kanyang mga pagkakamali, at malaki ang naging epekto nito sa inosenteng si Kevin. Kinagabihan, pagdating ni Garrett para sa hapunan, naging bastos ang pakikitungo ni Kevin sa kanya. Sinabi rin niyang huminto na siya sa kanyang computer course at nagsimula ng mag-aral ng boxing. Nagulat si Garrett at sinabing hindi naman gusto ni Kevin ang boxing, ngunit galit na sumagot si Kevin, tanong kung paano malalaman ni Garrett ang gusto niya kung hindi naman ito umuuwi ng 9 na buwan. Sinubukan siyang pakalmayan ni Claire, ngunit bigla na lamang tumayo si Kevin at umalis sa gitna ng hapunan. Kinabukasan sa paaralan, ibinigay ni Vicky, na vice principal, kay Claire ang isang bouquet ng bulaklak kasama ang note na may nakasulat na, "Please give me another chance." Inisip ng dalawa na si Garrett ang nagpadala, at inamin ni Claire na pinag-iisipan niyang makipagbalikan dito, bagay na ikinainis ni Vicky. Tinawagan ni Claire si Garrett upang magpasalamat, ngunit nagulat siya nang malaman na hindi ito nagpadala ng anumang bulaklak. Galit na galit siyang nagtungo sa gym at hinarap si Noah tungkol sa ipinadala nitong bulaklak. Pinilit ni Noah na peace offering lang iyon, ngunit galit na galit si Claire at sinumbatan siya dahil pinapalayo niya si Kevin sa kanyang ama at dahil sa pag-hack ng kanyang email. Sa sandaling iyon, bigla siyang hinawakan ni Noah, ngunit itinulak siya ni Claire, na napansin ng gym teacher. Nakiusap si Claire na magsimula sila muli bilang magkaibigan, at pumayag naman si Noah. Kinagabihan, umuwi sina Claire at Garrett mula sa kanilang date, at kitang-kita ang malaking improvement sa kanilang relasyon. Naghalikan sila at naging mas sweet, ngunit bigla itong pinigilan ni Claire. Sinabi niyang hindi pa siya handang maging intimate, at naintindihan naman iyon ni Garrett kaya tumigil siya. Samantala, nakita ni Noah ang sasakyan ni Garrett sa labas, at napuno siya ng matinding galit habang inuulit sa isip ang pagtatalik nila ni Claire. Kinabukasan, biglang sumugod si Noah kay Claire at tinawag siyang kung ano-ano tulad ng malandi at sinungaling. Naputol lamang ang kanilang mainit na pagtatalo nang dumating si Kevin, at agad na sinabi ni Claire sa anak na lumayo kay Noah dahil masamang impluwensya ito.
Ngunit galit si Kevin at iniisip na inaagaw ng kanyang ina ang tanging kaibigan niya, at pinaniniwala ang impluwensya lang ito ng kanyang ama. Pagkatapos nito, bumabas si Kevin sa sasakyan ni Noah at umalis ng mabilis. Makalipas ang ilang sandali, nasa school si Kevin nang lapitan at bulihin siya ng isang grupo ng mga estudyante. Sinubukan siyang pigilan ni Vicky, ngunit tinulak siya ni Noah ng walang pag-aalinlangan at ipinagpatuloy ang marahas na pag-atake. Natigil lamang ang sitwasyon nang mamagitan ang isang lalaking guro. Pagkatapos noon, ipinatawag ni Vicky si Noah sa kanyang opisina, at ibinunyag na kinausap niya ang dati nitong paaralan, at nalaman niyang na-expel ito dahil sa disorderly conduct. Nag-aalala siya sa marahas na pag-uugali ni Noah, ngunit wala itong pagsisisi at nagsimulang magsabi ng mga sobrang bastos na salita sa kanya. Dahil dito, tuluyan siyang na-expel sa paaralan. Kinabukasan, dumating si Claire sa school at nakita ang ilang estudyante na naghihintay sa labas ng kanyang silid-aralan. Binuksan niya ang pinto, at laking gulat niya nang makita na ang buong klase ay natabunan ng mga larawan nila ni Noah habang nagtatalik. Agad niyang pinalis ang mga estudyante, at nagmamadaling nilinis ang daan-daang larawan sa buong silid. May ilang larawan pang nagpiprint, kaya agad niyang hinugot ang plug ng printer. Sa labas, nabahala ang principal dahil sa dami ng estudyanteng nagkukumpol, at hinimok si Claire na buksan ang pinto. Nagmamadali siyang nagtatago ng mga larawan, habang sinusubukan ng principal na buksan ang pinto gamit ang kanyang susi. Sa kabutihang palad, natapos ni Claire linisin ang lahat bago pa makapasok ang principal, kaya pinapasok na niya ang mga estudyante. Pagkalipas nito, sinabi ng principal kay Claire na nagiging kakaiba na ang kilos niya nitong mga nakaraang araw, at binanggit pa niya ang insidente kung saan nakita raw siya ng isang guro na itinulak si Noah sa gym. Iginiit ni Claire na sinasabihan lamang niya ito dahil hindi ito pumasok sa klase, ngunit mahigpit siyang binalaan ng principal na huwag gumamit ng dahas sa estudyante. Pagkatapos noon, dumating si Garrett sa eskwelahan upang sunduin si Kevin, at binigay pa niya rito ang susi ng kotse para siya ang magmaneho, na tinanggap naman ng bata. Ngunit habang nagmamaneho, biglang bumilis ng sobra ang takbo ni Kevin, at galit na kinwestiyon ng ama tungkol sa pag-abandona nito sa kanilang ina noong sobrang wasak ito. Nakiusap si Garrett na maghinay-hinay siya, ngunit napansin ni Kevin na hindi gumagana ang preno. Halos mabangga sila ng dalawang sasakyan bago tinuruan siya ni Garrett na gamitin ang emergency brake. Sa wakas ay ligtas silang huminto, at humingi ng tawad si Kevin sa ama. Pag-uwi ni Claire, napansin niya ang yupi sa kotse ni Garrett, ngunit sinigurado nitong wala iyon. Naroon din si Noah, kaya dali-daling nagpunta si Claire sa kusina, halatang balisa. Sinundan siya ni Noah, at ikinagulat ni Claire nang sabihin nitong near-record niya ang naging gabi nila upang makuha ang mahalagang alaala. Inimbitahan siya ni Noah na pumunta sa bahay nito ng 2 AM, at nang tumanggi si Claire, tinakot siyang ipapakita niya ang video kina Garrett at Kevin. Lubha itong ikinabahala ni Claire. Kinagabihan, nagtungo si Claire sa bahay ni Noah at mariing hiniling na ibigay nito ang video, sabay babalan na lumayo siya sa kanila. Ngunit ginigiit ni Noah na hinding-hindi siya susuko. Sinubukan pa niya ulit tuksuhin si Claire, kaya sinampal siya nito ng mariin at umalis. Hindi na matiis ang pagdurusa, kaya naglabas loob si Claire kay Vicky kinabukasan, at ipinakita pa rito ang mga larawan. Takot siyang kapag lumabas ang video ay mawawala ang pamilya at trabaho niya, pati na ang reputasyon niya. Ngunit pananggakwan siya ni Vicky na magiging maayos ang lahat, at wala ni isang tao ang makakakita ng video. Kinabukasan pagkatapos ng klase, nakita si Noah na palihim na sumusunod kay Claire gaya ng nakasanayan niya. Ngunit matapos magmaneho ng kaunti, nagalit siya nang matuklasang si Vicky pala ang nagmamaneho. Mabilis siyang umuwi, habang tinawagan naman ni Vicky si Claire para sabihing umalis na si Noah. Lumalabas na pumasok si Claire sa bahay ni Noah upang hanapin ang video, kaya binalaan siya ni Vicky na may 5 minuto lamang siya. Nagmadaling naghanap si Claire sa loob ng bahay, at natuklasan ang isang camera na nakatago sa loob ng relo. Nagpatuloy siya sa paghahanap at nadiskubre ang isang wire na humahantong sa isang lihim na basement. Laking gulat niya nang makakita ng isang silid na puno ng mga larawan niya sa dingding. May laptop din na naglalaman ng mga larawan at video niya, kaya agad niya itong dinlit.
Pagkatapos, napansin niya ang isa pang folder na naglalaman ng mga larawan ng brake mechanism ng kotse ni Garrett, na nagpapahiwatig na si Noah ang nanggulo nito. Nakakita rin siya ng mga larawan ng preno ng isang 2006 na minivan, na nagbigay ng hinala na may mas masama pang ginawa si Noah. Nang inag sa takot, mabilis siyang tumakbo palabas bago dumating ang psychopath. Pagbalik niya sa bahay, tinawagan niya si Vicky para sabihing nabura na niya ang video at mga larawan, ngunit may mas nakakatakot pa siyang natuklasan. Biglang may malakas na kumatok sa pinto, kaya kumuha si Claire ng kutsilyo. Mabuti na lang at si Kevin lang pala iyon. Samantala, nakipagkita si Claire sa isang lead detective sa San Bernardino, kung saan nakatira dati si Noah. Sinabi ng detective ang tungkol sa aksidenteng ikinamatay ng mga magulang ni Noah, kung saan nawalan daw ng kontrol ang driver, pero opisyal itong tinukoy bilang DUI. Ang kakatwa, ang sasakyang sangkot ay isang 2006 na minivan, na nagpapahiwatig na si Noah mismo ang dahilan ng aksidente. Samantala, nakatanggap ng tawag si Kevin mula kay Noah, na nagsasabing nasa bahay siya ni Vicky at inaayos ang tractor nito. Inimbitahan niya si Kevin at ang ama nito upang tumulong, at agad namang pumayag ang bata. Makikita naman na bihag na ni Noah si Vicky, at humihingi pa ito ng tawad sa kanya dahil tinali niya siya. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Claire sa phone ni Vicky, at sinagot niya ito. Gumamit siya ng pre-recorded voice ni Vicky upang lokohin si Claire na pumunta sa bahay. Nang dumating na si Claire sa bahay ni Vicky, madilim at tahimik ang buong lugar. Ginamit niya ang flashlight ng kanyang telepono at nagsimulang maghanap. Pagkatapos, nadapa siya sa tapat ng isang aparador, na bumukas at nagpakita ng bangkay ni Vicky. Napasigaw si Claire sa takot, tumakbo palabas, at sumakay ng kotse upang tawagan ang 911. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumulpat si Noah at marahas siyang hinayla palabas ng sasakyan. Sinumbatan siya ni Claire na pinatay niya ang kanyang mga magulang, ngunit iginiit ni Noah na hindi niya kailanman sasaktan ang kanyang ina. Isiniwalat niyang nagpakamatay ang kanyang ina matapos lokohin ng ama niya, kaya sinadyang sinira ni Noah ang kotse ng ama, na naging dahilan ng pagkamatay nito at ng kabit nito. Dinala ni Noah si Claire sa isang kamalig, kung saan nagulat siyang makita si Garrett na nakagapos at bagbog sarado. Nakita rin niya si Kevin na nakatali, ngunit ligtas naman. Napansin ni Claire na hirap itong huminga at tensyonado, kaya agad niyang kinuha ang EpiPen mula sa bulsa nito. Sinabi ni Noah na una niyang balak alagaan si Kevin, ngunit masyado raw nitong kamukha ang ama, kaya kailangan daw itong mawala. Nagmakaawa si Claire, sinasabing nagbago si Kevin dahil kay Noah at hindi siya katulad ng ama niya. Pumayag si Noah na buhayin si Kevin, at masayang nagsimulang magplano ng buhay nila ni Claire. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Claire ang pagkakataon at sinapak siya ni Noah gamit ang wrench. Nagmadali siyang palayain si Kevin, ngunit tumayo muli si Noah at kinaladkad siya. Marahas niya itong binugbog habang sinasabing sila ang nakatadhana para sa isa't isa. Kumuha siya ng kerosene at dinuhusan ng buong kamalig, habang pinipigilan siya ni Claire. Binigyan siya ni Noah ng pagpipilian, mamatay kasama ang pamilya, o mabuhay kasama siya. Pagkatapos ay itinapon niya ang sindidong lighter sa kamalig, at nagsimula itong lumunin ng apoy. Sa kritikal na sandaling iyon, nakapagpagalaw si Garrett at hinayla si Noah palayo kay Claire. Ngunit biglang binaril ni Noah si Garrett, dahilan para bumagsak ito. Sinubukan niyang kumbansihin si Claire na tumakas kasama niya, ngunit bigla niyang hinugot ang EpiPen at sinaksak si Noah sa mata. Napasigaw si Noah sa sakit at tinanggal ang EpiPen. Sinubukan niyang barilin ulit si Garrett, ngunit pumihil si Claire at sinaksak siya sa sugatang mata gamit ang kanyang mga daliri. Sa kabila ng sakit, itinapon ni Noah si Claire sa sahig at itinutok ang baril sa kanya. Ngunit biglang sumugod si Kevin, nakalaya na, at tinamaan si Noah ng mabigat na kahoy. Kahit ganoon, napakalakas pa rin ng psychopath at natalo niya ang bata. Itinutok niya ang baril kay Kevin at sinabing minsan kailangan gumawa ng mahihirap na desisyon ang mga bayani. Ngunit sumigaw si Claire, hindi ka bayani. At hinayla ang isang switch na nagpakawala ng malaking makina, na dumurog kay Noah at tuluyang nagtapos sa banta niya. Tinulungan ni Claire at Kevin si Garrett tumayo, at sabay-sabay silang lumabas ng nagliliyab na kamalig.
Sa huli, dumating ang mga awtoridad at isinakay si Garrett sa ambulansya, habang sinasabi ni Claire sa gitna ng pagluha na magiging maayos ang lahat, at makakauwi na silang tatlo. At dyan nagtatapos. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-subscribe ka na idol para updated ka sa susunod na video.